May mga sandali sa kasaysayan at sa ating personal na buhay, na tila ba ang nagliliwanag na presensya ng Diyos ay naglalaho. Isang matinding pighati ang bumalat sa Israel noon, nang ang kaluwalhatian ng Diyos ay kinuha mula sa kanila. Nagdulot ito ng malalim na pagdadalamhati, kung paano nga ba nawala ang pinakamahalaga, ano ang sanhi nito, at paano tayo makakaiwas sa gayong trahedya sa ating panahon. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng pormalidad sa ating pagsamba, ang kanyang puso ay naghahangad ng tunay na relasyon, ng pusong sumusunod at nagmamahal, gaya ng sinasabi sa unang Samuel Kapitulo 4, versikulo 21, umalis ang kaluwalhatian sa Israel. Hindi ito dahil sa pagkabigo niya, kundi sa pagkaligaw mula sa tunay na pagsunod. Ang mga ritual ay walang saysay kung ang puso ay malayo. Ang tunay na kaluwalhatian ay naninirahan lamang sa mga pusong handang sumuko at sumunod. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan, mas matindi sa anumang pighati. Hindi niya tayo iniiwan sa kadiliman. Inaanyayahan niya tayong bumalik sa Kanya ng may tunay na pagsisisi at pagmamahal. Ang Kanyang presensya ang ating pinakamahalagang kayamanan. Sa simpleng pagsunod, muling sisikat ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay. Magdadala ito ng kapayapaan, kagalakan, at pag-asa. Ito ang mensahe ng pag-ibig na naghihintay sa bawat isa, upang maranasan ang kanyang buong presensya.